Thank you so much. So, takeaway, si JC, alam naman natin, sobrang consistent since day one. Master natin yan, di ba? Tsaka si Ruel, sobrang bilis ng progress. Hands up dito sa kay Ruel. From batch 5, pero sobrang sobrang active. And then also, recent win lang din. So, mag-start na siya ng Go High Level client niya today. So, congratulations, bro. And, ayun na, kayo na bahala. Today ba? Friday. Friday ang Friday, start. no? Oo. Sabi niya kasi nakalagay, nag siya ulit, nag-email siya ulit kanina. Can you start today? Di ba? Bilis ah. Okay, so Ayan. take it away, brothers. Thank you so much, Coach JV, for the very generous introduction. Ayan. Ayan, kamusta kayo guys? Friday ulit. Friday na naman. Weekend na naman. Ayan, so actually, ilang months in the making itong pagsuyo ni Coach saka ni Ma'am Cha sa akin. Kasi wala rin naman ako maisip na may discuss. Halos lahat naman nako-cover ni Coach saka ng ibang mga coaches. So ito na lang, introduce ko na lang kayo sa make.com. Okay. Nice. So I've prepared a couple of slides. Lang. Yan. Yun, no? Angas kita sa gilid. Ngayon ko lang din na-try to. Kita sa gilid. Kita ba ako? Oo, kita ka sa share. Hindi ko nakikita OBS yung ba yan? preview. Hindi, sa Zoom. Itong share ng Zoom. Yun nga, di ba? Kita ba, guys? Oo, kita ka sa gilid. Parang loom. Parang loom. May ganito pala sa advanced tab ng share. Ganyan ba? Nice, nice. Pakaangas. May natutunan kayo. Okay na yun? Okay. That's all for tonight, guys. Alright, so introduction to Make. So basically, ito yung tagline nila, from tasks and workflows to apps and systems, build and automate anything in one powerful visual program. So by yours truly, and my co-presenter is Sir Roel Santiago, Lodi from Batch 5. Yeah. Thank you for the... thank you, Sir Roel. Thank you for so before we officially start, mga ka-champs, I just want to gauge first if meron na kayong idea or familiar, or have you tried using make.com already or other automation tools like Zapier? So in the chat box, type 1 if yes, 2 if no, 3 if very no. Somehow. 2, 1. Sino tong 1? Si Ma'am Carmela. Ma'am, palitan mo na lang ako. Another session yan. Ay, another session. Yun. In-depth na. Basic lang tayo advance na. Gagano na tayo. 2, 3. Si Ma'am Faith, 3. Okay, so familiar. So. Familiar na siguro. So. Ayan. So, majority is hindi pa siya wala pang idea about Make. So, very good. So, with that, we have 4 modules for tonight's discussion. So, first module is getting started with make.com. So, while I'm discussing this, I want you to create a free trial account in Make. So, it's free lang naman. So, I will provide an overview of make.com. We're going to understand what make.com is and its purpose in automating tasks, explore the benefits for personal business automation, and then yun. I want you to set up a Make account para habang ginagawa natin yung workflow mamaya is nakakasunod kayong magpindot-pindot. Kasi you will never learn a platform unless you start clicking on it, on navigating the interface and such. So it's free lang naman.
So get started. And with that, what is Make and how does it work? So kinuha ko yung video nila from their website. Let's play this. Rinig ba yung audio? Hindi bro. Hindi rinig. Tingin ko kailangan speaker Hindi mo yata yung nakashare. Hmm? Hindi, nakashare yung video. Kailangan mo speaker yung mo. I-reshare ko. Hindi yata nakashare sige, yung audio. Okay. Oops. Share sound. Ayun. Ang galing Streamer. Streamer, no? Ayun Ba't nandun ako? Welcome to Make. Make is a digital workplace where anyone can bring their ideas to life. Are you an entrepreneur who aspires to launch a tech-first business? A startup needing to save time and resources with automation? Or even a global enterprise looking to manage your cloud applications and workflows from a single platform? Make's visual platform lets you build anything you can imagine, from simple workflows to entire business processes. Start by choosing your trigger, connect apps and tools in a unique drag-and-drop interface, and create basic or complex solutions using decision-based logic with no coding experience needed. Need to share data or workflows across departments? No problem. With Make, you can remove technical silos by creating shared workspaces and assigning your roles and projects to empower cross-functional work groups between sales, marketing, HR, finance, and IT. Not sure where to start? We've got you covered. With thousands of templates to choose from, makers can pick from the most common apps and build workflows in minutes. And guess what? Pricing starts from zero, meaning anyone from any team, business, or background can start building today. Make. Work the way you imagine. Power. All right. So, nga pala guys, Integromat changed its name to Make in early 2022. So, ang dating tawag kay Make ay Integromat. Ayan. Integromat. Ang haba, no? Mm-mm. Ginawa na lang Make para mas madaling maintindihan. Ayan. So, ibibigay ko rin yung some benefits and features of Make.com. So, flow control. So, makikita natin ito mamaya if we're gonna build our sample scenarios or workflows. And data manipulation, this is one of the major advantages and upper hand ni Make sa ibang automation platform like Zapier is you can manipulate data in a deeper level, in an advanced level. So, and then execution history, another advantage of Make from Zapier, execution history and the error handling. Because for Make.com, you can unlink a certain step or action and then just run a module or the workflow, test the workflow in a particular action only or a step only. But in Make, we call that module, yung tawag po sa mga action or step. And then, yan, filtering, like if else, ganon, sa go high level automation, we can also control the execution of workflow actions with conditional statements. And then, of course, yung webhooks and HTTP calls natin. So we can also connect via webhook and API calls for advanced workflows. So ito po yung sample ng kita ba? Yes, bro. Sample ng error handling. So in your scenario or workflow, yan, makikita mo lang sa history tab kung saan nag-error. Parang kay go high level din. Pwede rin i-click yung details. Yan. And then, dito naman, dito sa mismong workflow builder, makikita mo rin dito sa may lower right and then dun sa mismong module or the step, yung error na nangyari if there's an error. Okay, and then speaking of errors, yan, this is the area where Make shines.
If your Zap doesn't work in Zapier, which can happen pretty easily, you're often left to go down the entire chain of the Zap in the hopes of finding a problem. And the testing report can be pretty vague at times when telling you what the issue is. So compared to Make, yan, very detailed yung error niya. So mas okay ang error handling sa Make. And on top of that, you also get access to the data store, which I will discuss later. Ito yung parang storage for raw data within Make. So for example, you can have a Slack message sent to the sent when only when a number of emails in your inbox, for example, reach 10 emails. So ipapark muna niya yung 10 emails na yon sa built-in data store or data storage ni Make. Or you can also temporarily store the customer's data until another scenario requires that data. So yun po ang power ni Make. Proceed tayo sa next slide. So here's an example workflow from Zapier on the left. Wait lang, I'm trying to spotlight. Kita ba yung parang red sa pointer ko? Yes, bro. Ayan. Kita. So here on the upper left is a sample workflow from Zapier. So as you can see, parang very basic, very straightforward. Linear type na workflow, same as with Go High Level, di ba? So ayan, step 1, step 2, ganyan. Then parang may path siya dito. Path ang tawag sa, yan, different paths sa Zapier if magba-branch out siya. So it's kind of the same as the Go High Level workflow builder. And in Zapier as well, when you want to integrate an app, you just pick the apps from a drop-down menu or in the custom fields menu when configuring the Zap, and then set the triggered action for each of them, and that's pretty much it. Compared to the Make here in the bottom right, so yung workflow niya is more like a mind map, parang sa Miro. So yung approach ni Make is very modern. And this allows you to drag and drop like the bubbles here. Itong mga module na circles, these are called modules. Ito yung mga actions sa workflow. And they also have like color coding, color scheme, depending on the app. Yan, pag trigger, ganito, mainly pula or webhook, pula. And then, yan, Airtable, andun na rin yung logo ng app na in-integrate mo or yung kinonect mo dun within the workflow. So, you pretty much know what's going on with your workflow within Make. So, this gives you a better idea of what's going on and allows you to manipulate the data in more advanced and complex ways. Ayan. So, without further ado, let's go inside make.com. So let me just sign into my Make account. Sinong gumawa ng Make account nila ngayon? Actually, meron akong existing account pero nag-register ako for a new email. Nakakasunod ba, guys? May parlor games ako mamaya, may 500 Gcash price. Joke lang. Nax, you know. Sali kami dyan. Joke lang, guys. Yan. Yan.
Sign in lang ako, guys. Ba't ayaw na mag-sign in? Any questions so far, guys? Gaganda ng mic nyo, mga master. Ay, wala, basic lang yung mic ko. Boses lang Kay Sir maganda. Roel. Boses lang. Kay Sir Roel lang, Ginawi. pang streamer. Sa Oo, boses pang lang ang singer. gumawa. Binawi sa malamig na boses. Okay. Share ko Ang na nga tulis lang yung yung jacket from buong JXL. screen. Nice. Kita na, guys. Kita ba, guys? Yes, bro. Kita naman. All right, so we're now going to deep dive into the interface of make.com. So compared sa Zapier interface, ano sa tingin yung mas parang beginner friendly? Yung parang unang tingin mo pa lang is madaling intindihin to. Okay. So very beginner friendly. Actually sa Make parang more technical siya pagdating sa interface. Ayan, so let's start from the left panel and then I'll go with the top. So from the left, you'll land first on your organization menu or tab. So pag si client in-add ka sa make.com account niya, ayun, sinali ka niya sa organization niya. So from here pretty much, ayun, nakikita mo lang yung dashboard, yung mga active na scenarios or workflows ninyo. Yan, your teams, users, subscription, payments. Ayan, ito pala yung pricing ni Make. So both Make and Zapier has their free plans and their paid plans. So I've searched based on research, Make is like 10 times cheaper than Zapier. So yung first paid plan nila is only $9 per month. And for Zapier is like $19.99 ata, $15.99. Ganon. So 25. way cheaper ang Make. 25, okay. Sa Zapier. Yung yeah, and pricing. Pricing ni, ayun, ito pala. Ito naman nakita. Best for individuals, $19.99. Professional, $69. Sa annual. Sa monthly, 25 na. Okay. Sa annual pala to. And then sa Zapier, ang tawag sa mga parang workflow nila is task. So one workflow is like one task. And in Make, wait lang. We call it operations. So sa free trial ng Zapier, ilan ang free task? Parang, ayun, 100 tasks per month only. Compared to Make, you can have free 1,000 operations. So paano nakakount yung operations sa Make? Yan, so we're gonna learn that later on. So payments, yan, installed apps, variables, scenario properties. So, and then teams. Ayan, so here in make.com, there are also built-in templates. So you can just search the app that or the trigger app that you'd like to use the template. Ayan o. So hindi lang pala kahit siya trigger, basta involve yung app na sinearch mo dun sa workflow or scenario is yan, lalabas yung template. Pero what we're gonna do is we're gonna build from scratch later on for a sample scenario. And then connections,
this you will see all the integrated and the connected apps here under connections, like your Google Drive, Google Sheets, Google Forms, Slack, Notion, Go High Level, and then webhooks. Yeah, from the name itself, you will see here all the webhooks that you created. More, ayan, mga API keys, devices, ito yung sinasabi ko kanina, data store, data structure. Ito yung parang yung mga JSON na mga structure mo, mga array, mga collections, ayan, JSON, CSV, custom apps, advanced na yan. And then resource hub, so andito na rin, notifications, help, and then your account profile. So dito na tayo sa exciting part. Yung sa taas pa pala. Wait lang. Dito, yan, pretty much straightforward naman. Add payment method, invite a new user, transfer ownership. So pwede mo i-transfer yung ownership. And set the session timeout. You can also set a session timeout, and you can also create a new scenario from clicking this button or going to the scenarios menu on the left side. And they also have a chat widget on the lower right corner. So, ayan, let's proceed to the exciting part. We're going to build a custom scenario. Wait lang guys, inom lang ako. Nakaka-follow pa? Gagawin nating scenario is yung basic lang. Kasi baka info overload tayo guys. And yung parang siya, very common use case. Ayan, so as you can see, we haven't created any scenario yet since I also used a new account. So let's click on new scenario, and what you will see is the biggest plus sign that you'll ever see in your entire life. So this is the purple, the purple plus sign of make.com, which typically is your trigger. Ayan, so you can also scroll out, zoom out from your builder. You can also pan by holding your left mouse button. Right click, you can also right click, add a module. Ayan. And then explain ko later itong parang panel dito sa baba. So what we're gonna build is, for example, my online business tayo, and then we are using a form to get leads. So we're gonna use Google Forms. So search here, Google Forms. So dito pa lang makikita mo na yung how complex Make is if you're gonna select a trigger. Compared to Zapier, sige mamaya, try lang natin para dalo ko yung website nila. Ayaw kay Zapier. So dito pa lang sa options available when you choose a trigger, marami na. You can search a form, retrieve a list, create a form, get a form, update, move a form to trash, watch responses, list, get a response. Ito mga legacy na action nila. And what we're gonna select is we're gonna want to be notified, and we're gonna use the data whenever a new response from the form comes in. So we're gonna watch responses.
So, kung hindi pa connected yung Google account niya dito, tatanungin niya na add a connection, or from here you can add a new connection with your Google account. Yan, so kinonect ko na siya. Maling email yung nakakonect. So, I'm gonna choose my personal email. So, you just need to allow make changes. And then the form ID. So, we're going to choose which form we're gonna get the responses or watch the responses from. So in here, form ID, I have here the form that I make for the demo. So saan natin kukunin yung form ID? Ito siya. Sa URL, yung between ng D at saka ng edit. Do not include the backslash. Copy. Search. No. Limit natin sa one response. So, ang tip dito is, kung gusto mong tipirin yung number of operations that you're going to use per workflow, then yeah, here you can limit every response that you run in your workflow. Choose where to start. So, from now. Ayan, so let's try and fill out the fill up tayo ng form. John Smith, email johnsmith@gmail.com. So I created just a sample form, monthly budget $500 plus message help, and then include company website johnsmith.com. Submit, and then we go back to make. So, paano natin malalaman kung pumasok na yung response? Here at the bottom, we're gonna run the workflow. And you can also select or schedule the interval your workflow is gonna run. Okay, save daw. So, you can just click save here or Command or Control S to save. We're gonna rename muna. Make demo. Save. So, ayan. So, pwede mo siyang turn on yung interval or schedule nung workflow. So, ayan. Regular interval, once only, or every day. Ayan. Custom days of the week, days of the month, specified days, or on demand. Ayan. So since, so we're gonna turn off this now, and then I'll manually run. Ayan. So as you can see, may parang 1 sa taas. Yan ang maganda rin sa Make, kasi at a glance, malalaman mo na may pumasok na response. Can you follow, guys? Ayan. So may parang cloud dito, 1. And this also, pamute po. And this also represents yung number of operations that will be used. So kung umabot na sa 1,000 operations
yung nagamit mo with your free trial make account, yun na. Stop na nung ano mo, nung account mo. So, ayan. So, we have a one response, and the beauty of this, you can view the actual result in a very intuitive manner. Okay. And then, no. So we're going to add those data that we got from a Google form into a Google Sheet. Well, typically, you can also, ayan, responses, and link to sheets to create a new sheet. And that's it. If you don't want any automation and just manually use the data you get here. Ayan. Ayan, so ito na yung response. And tayo sa make Google Sheets. We're gonna choose Google Sheets from here. And then when we get a new response from Google Form, we want to add a row in our Google Sheet. So, ayan. So, sa Go High Level, pag sinelect mo yung Google Sheets, I'm not sure what are the options, but here in Make, tignan mo kung gaano karami ang available. So, you can really manipulate the data with Make at an advanced level. So, we're gonna add a row. Yan, add account din ako. Can you follow, guys? Are you following? Ayun yung Yes, parang boss. mapping. Apo. Gagawin din natin yung pag-map ng data mamaya-maya na. So, search method, you can search by path. So, parang isa-isahin mo siya kung saan siya nested, yung file. So, enter manually, or we can just select from all and then paste ito, yung spreadsheet ID. Ito kasi is yung resource key. So, ito yung spreadsheet ID. Select from all, ID finder. Sheet name. Ang sheet name is this one. Yung nasa baba. Eh kung marami kang sheet dyan, ayan. Yan yung ang lalagay mo dito sa sheet name. So, we're gonna choose form responses. Table contains headers. Yes. Where's my form? Ito. Ayan, may header tayo. First name, last name, email. Yes. Ayan, so ito na yung tanong ni Sir Dinford. We're now going to map the values from the form. So timestamp, we don't really need this. Ayan, first name, ise-select mo lang ito. So, hanapin natin yung, wait lang. Kailangan pa lang natin, para ma-map natin ng maayos, mag-submit tayo ng form para may value. Nasa naman? Si John Smith. Meron pala tayong So, first name, last name,
Email. So, nagigets nyo guys? So, parang minamatching type ko lang siya kung ano yung tinatanong ni Google, nire-require ni Google Sheets dito sa builder, dito sa the form. So, email, monthly budget, message, so we're gonna try this one first. But I think ito dapat value ang ilalagay natin eh. Tingin mo, Sir Rowell. Okay, so yun lang naman ang kailangan natin. Basic lang naman muna. So, okay. Let's run the workflow again. Since na-fill up na to, let's try filling up the form once more. Jane Smith, jane@gmail.com. Submit. Go back to make. Let's run again the workflow. Okay, ayun. So ito na, parang mukhang mag-troubleshoot na rin tayo. So may error, sabi niya, dito sa Google Sheet. So tama, mali nga yung mapping natin. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat yung value ang sinelect. First name, answer. Ayun, dito to dapat si value. Last name, click, answers. Ayun. Kung nasaan lumabas yung value, yun ang imamap mo. Email, text answers. So, click yung value. Monthly budget is, click yung value, and the message, text answers, click mo yung value. Okay. And then you can right click here if ayaw mong i-test yung Google form kasi alam mong okay naman na yan, gusto mo ito lang i-testing mo, you can run this module only. Ayan, so nag-check na siya. Sabihin, tama na siya. Ayan, so from the interface, explain ko muna. So this, every step of the workflow is called a module in Make. So you can, to add a module, you can just click the plus sign here to connect it automatically dito sa module na to. Ayan. When you click it, lalabas ito. Then search for the next action you will take. Or you can right-click anywhere, add a module. Ayan, so kita nyo, automatic siyang kumonect. And in Make, you can also unlink
Ayan. So, parang ano siya, complete, parang independent module na siya. Hindi siya kasali dun sa flow nung work, nung automation. Di ba? And you can drag and drop this. Boom. Ayun. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon, since pinag-uusapan natin yung linking, is we're gonna delete this muna. So, what are we going to do with the Google Sheet? So, for example, what if may duplicate na nag-fill out ng Google form natin? So, magkakaroon rin ng duplicate sa database natin sa Google Sheet. So, what we're gonna do is, we're gonna put like an if-else na if nag-e-exist na yung contact na yun, is i-update niya lang yung row. And if it doesn't exist, it will create a new contact. So, parang sa Go High level din. So, ang gawin natin is, ayan, you can right-click dito and add a router, or you can unlink this, then plus, and then flow control. So, ito yung, ito yung mga available na action sa make.com. So, sira na yung mouse mo, kaka-scroll down, hindi mo pa natatapos lahat i-scroll. So, ayan po lahat ng available. And yan. Flow control. Ito po yung flow control tools ni Make. So, we have the repeater, iterator. Iterator is from a single piece of data, i-iterate niya into multiple pieces of data. Ang kabaligtaran naman nun is aggregator. From multiple pieces of data, separate pieces of data, it will compile, it will bundle the data into one. So, iterator and aggregator. Yes. Yes, Ma'am Carmela. Ang Make po is almost 2,000 apps native integrations, but for Zapier, it's like 7,000 plus. So kaya Zapier is more beginner friendly because of the many integrations, but for a more complex and custom workflow, ayan, yun ang power ni Make. And then here, the router. So, ito yung parang branches. So ito yung gagamitin natin. Ayan. So, gumawa siya ng 2 branches and then naiwan si Google Sheet. So, we can just delete this. Then, ayan. Kunwari, ganyan siya. One way to organize your workflow in Make is by using dito. Makikita mo dito sa panel na to. So, i-overview ko lang. So, save, scenario input, scenario settings. For this one, not really, you're not gonna really use this one. It's all already advanced, but you may use allow storing of incomplete executions. So it will store the data. Kung kunwari may failed scenarios ka or automations, this will allow the data to be stored. Kasi incomplete or nag-fail yung automation mo. So, you can just click yes on this. Notes. Ayan, may notes din. Previous version. Ayan. So, pwede mo siyang i-revert back to previous version. And then, ito. Auto-align. So, kunwari, ganyan siya. Andyan. So, ulitin natin. Kunwari, napakagulo ng workflow mo. Ganyan.
So, auto-align mo lang. Click mo lang ito. So, ayan. So, pwede mo ring, yan, parang workflow AI or assistant. You can ask AI to explain the flow or meron ding AI dito sa bottom right. You can export the blueprint. So, itong scenario mo, you can export it. Import a blueprint so that you can send them over to other teams. Flow control, ayan. Ito is more of for ano siya, error handling. So if let's say yung automation mo is takes in like 10,000 operations a day, gusto mong i-limit into 1,000 a day only. Yan. Pwede mo siyang bigyan ng break. So nagbe-break rin pala ang mga automation, no? 15-minute break, ganun. And ayan. It will ignore the error or the data, and it will continue with the workflow. Yan, resume, rollback, tools. Yan. Variable, you can get a variable increment function. So, and this is more like for advanced automation na. Numeric aggregator, commonly used tong mga to pag when dealing with APIs or webhooks, ganun. Compose a string, convert the encoding of a text parser. So what is parsing? So it breaks down a raw data into a structured data for further analysis. So i-convert niya ang raw data into a pattern or a structured data. Ayan, so get elements from HTML, match elements, match pattern. So you can use this to scrape website URLs from your forms. And Google Forms, Google Sheets. Ito na yung mga active in the workflow na apps. Log is yan, yung execution log, kumbaga, ng workflow. Okay? So, let's continue building. So, from here, we fill up a form and it will route, add a row, and then the other one is update a row. So, yan, let's try naman natin search by path. So, my drive, choose file. So, pag choose file, ito kasi hahanapin mo pa yung anong file yun eh. So, select from all na lang ulit, and then kunin natin ulit yung spreadsheet ID. Sheet name. You can just manually hard code the sheet name here. But we already have the sheet name. Copy paste ko na lang to. And row number. So, hindi pa natin alam kung ano yung row number. But later we will configure this. So, example 1. Table contains headers, yes. And values.
is first name, last name, email, monthly budget. Ayan. Pakahaba. So, okay. Then, so, paano natin malalaman kung anong branch yung susundin ni contact once na pumasok yung response? So, we need to add a filter or a condition na bago siya ma-route dito, add a row, click here on the chain. So, yan, set up a filter. So, label contact not found or doesn't exist. Pwede po yan, yung trigger action is yung form from GHL. Pwede po. Pero bakit mo pa gagamitin? Bakit mo pa gagamitin si May kung yung GHL form mo is ang trigger? Pwede namang doon sa workflow builder na mismo ni Go High Level, di ba? Para in one platform ka lang gagawa ng automation. So, ang condition, if it doesn't exist, kailangan natin ng unique identifier to determine if a contact already exists in our database. So, what do you think will be our unique identifier? Guys. So, anong identifier ng isang contact natin? Ni contact. Para malaman natin kung meron na siya sa database or wala. So, John Smith, Jane Smith. So, there can be 1,000 of John Smith in the world. There can be 1,000,000 Jane Smith in the world. Yeah, there can be many johnsmith.com, and a unique identifier that we're going to use is the email. Condition, if the email wait lang. Hindi pala ako naglagay ng. So, lalagyan natin ng, dito nga pala sa box na ito, here are the functions in make.com. So, pag clinic mo ang isang field, lalabas yan. Itong box na to. So, here are the options for the function. General functions, variables, functions, operators, keywords. So, yan, math function. Diba? And then, text and binary function. Capitalize, start case. Ayan, diba? Trim. So, very advanced. And ito, date and time picker or formatter. Ayan, add seconds, minutes, add days. Format date, parse date. Diba? Dami. And then, ito naman, for arrays or list, join, length, ganyan, slice. Ito marami pang iba. And then, this one is more of for code na to. So, from here, general functions, going to choose if. So, ano yung nakasulat? Returns value 1 if the expression is evaluated to true. Otherwise, returns the value 2. So, if 1 equals 1, then A is true and then B is false.
Gets niyo ba? So if, so may parang space dyan, if, and then click natin yung star. If yung email equals, ay ito na, dito na pala, text operator is equal to ay ito na lang, does not exist. So ayan, no, marami ka ring choices dito sa if else condition niya. Equal to, not equal to, contains, so parang same rin sa GUI level workflows, does not contain, starts with, does not start with, ends with, does not end with, matches pattern. Ayun, no, equal to, greater than, less than, and equal to, di ba? Napakaraming options sa make. Boolean operators. So, we're going to choose does not exist. If yung email nila does not exist, you can also add and another condition here or. So, if and ang pinili mo, the two conditions must be met for it to pass the data to the next step. And or, pipiliin mo if either one of the conditions is met and then magpo-proceed siya sa workflow. So, for now, ito lang muna. If yung email does not exist, if the contact does not exist, it will add a row. And then here, the second branch, filter rin natin. Contact found. I-map natin ulit if the, yung operator mo na. Or I think pwede na kahit wala ng filter dito kasi naka-filter naman na itong isa. Sige, try natin wala ng filter. Since two choices lang naman. Update a row. So, dapat may field na row number dito para dynamic yung workflow ng row number. So, I think we need to add another module here na search rows muna. May gets nyo ba, guys? So, may nag-fill up ng form. Sa-search niya yung row. Pagkatapos niyang mag-search row, if the contact does not exist, it will add a new row. Otherwise, if nahanap niya yung contact, it will just update the contact. Gets niyo ba, guys? Tama ba din? Spreadsheet ID. Sheet name, form responses 1. So you can just leave this as is. Ayan, so dito ulit yung filter natin. So our filter is again yung email is equal to
Yan. So, na-map out na natin yung email, order, I think row number. Empty muna natin ito. Okay. And we're going to test the workflow. Okay, so Rigor Smith, Rigor at yahoo.com. Hi, Rigor at rigor.com. Submit. Go back to make. So unless naka-turn on itong scheduling, you need to manually run the workflow by clicking run once. Pero kung yung automation mo gusto automatic na magra-run each time a response comes in, you can choose on demand. Or yan, example, regular intervals, like let's say every 5 minutes or 1 minute. On free plan, scenarios run every 15 minutes or more. Okay. So, I can off natin yan and then run once. So, nagkaroon ng error pero tama naman yung dinaluyan niya kasi new contact si Rigor. Ayan, pag nakikita nyo guys, yung mga numbers or yung parang cloud na to sa taas ng module, ito yung na number of operations your workflow used. So, when you count 1, 2, 3, ayan, so it used ito 4 filter. It used 4 operations. So, going back dun sa free trial, it allows you to use 1,000 operations. So, di ba? Napakabait ni Meg. Ayan, so tingnan lang natin tong error kanina pa to. Bando. Mali ata yung pag-map natin dito, guys. Ayun, kasi yung row number, dapat ito na siya. Row number. Headers. So, first name. Last name. Sorry. Email.
Okay. And let's try updating a row. Ano na ba yung mga nilagay natin na email? So, rigor@yahoo.com. So, gamitin natin si rigor@yahoo.com. JC Magtuma. Email ko is yung email ni Rigor. So, ang mangyayari, since existing na tong email dun sa Google Sheets natin, ayan, dalawa na yung record.com, dapat update a row na siya. Pero bakit may doble dito? Wait lang. Check natin yan mamaya. So, we're gonna run the workflow again. Unable to parse range. I think we need to reconnect this. We're gonna leave this module for now, guys. So, troubleshoot ko to later. So, for now, we're going to add a row na lang muna. And then, delete ko muna yan. Auto-align. Tapos, pwede natin siyang, if may na-add tayo sa Google Sheet, pwede nating, send a message to Slack. Ayan, search for a message and create a message. Ayan, pwedeng create a message. So, kailangan ring i-connect si Slack. So, for dinedemo ko lang yung mga use cases na pwede nyong gawin with Google Sheet. And then, with the Google Sheet data that you have, you can also send an email through Gmail. With regards to having an email in your Make workflow or scenarios, you cannot use the free email like yung Gmail natin or yung Yahoo. Dapat yung mga paid version or business email talaga, mga work email. Yun lang ang tinatanggap ni Make. Yan, Notion, Google Docs. You can, Facebook page, calendar, and many more. And then, ayan na si Go High Level. So, from the Go High Level module, here are what we can do. We can search contact, get a contact, create a contact, update, delete. Ayan, di ba? Search opportunity, create an opportunity, update. So, pwede rin gumawa ng task. Pwedeng i-add to a campaign. Add a note. Ayan. Add an account or a sub-account. So, you can automate creating sub-accounts for, let's say, newly onboarded clients. Or you can make an arbitrary authorized API call. So, Makakapag-add ba ng SaaS mode, bro? Wala, no? Location lang, no? Pero, pag API, coach, ata, yung, wait lang.
Dito sa Agency na ay hindi ko lang API. alam na ano. SaaS mode, no? Mahirap. Ay hindi pala ata ayun. Pwedeng gumawa ng API key. Wala yung Di naman. use case. Wait lang. Oh, Mali hindi ata. naman ano na yan. One time lang. Basta agency. Sa ano pala? Dito. Dito coach make. Oo, private integration. SAS. Most. Next. Ayan, dito mo gagawin. Pero, views, Ayan. edit. Copy, bro. Thank you. Yan lang yung missing part. Inaano ko ngayon eh. Ito. Ayan. Scope. So, let's say, dun sa use case natin, sa workflow natin sa make, we're gonna view, edit users. Or view users na rin. Pwede pala multiple. Edit location. Create. So, ito na yung nga pala guys yung API key. So, ayan, access token. Used to make API calls. So, kung ano yung sinelect mo dun sa use case kanina, yun lang yung allowed na gawin within Go High Level from make using this token. So we can only view and edit contacts and then ano ba yung isa? View location. So delete ko na to. So going back. Ayan, so kailangan i-connect. Siguro yan nagagamitin ko for automated na subscription. Parang SaaS configurator. Oo. Ayan. So, connection type. Ayan, sige coach. Sorry. Sige bro, continue. Sorry. Discuss ko lang yung connection type. So, merong depreciated and OAuth 2.0. So, itong OAuth 2.0 parang new update lang to ni Go High Level nung High Level Summit last October. So this is like a more more advanced security with regards to APIs for Go High Level. So mas mainam ito yung gamitin. Ano mo yan? Ayan, client ID, client secret. Ito yung API key. Then client ID, yun yung kukunin dito. You can also find here under the company or yung sub-account profile, dun sa business profile ng sub-accounts, yung API API domain, API key. So yung API key. Let's say pasok tayo isang sub-account. So under the sub-account, if you want to get the API key for the sub-account, the general API key for the sub-account, ito siya. So, hindi talaga pinapakita yung buong characters for security purposes. So, yan. Copy mo yan. Sige nga. Tingnan natin. Copy. Oops. Dito ata yun. Client ID. Not sure. Client ID.
Hmm. Hmm. Or baka yung agency ID dapat. Ito. Location ID. Try natin. Save. Creating a connection. Actually guys, pwede rin via webhook ang go high level. Yan, create a webhook. Make PHL webhook. Whitelist of IP addresses. Kahit blank na yan. Blank na yan. Ito yung webhook URL ni Make. So, copy. So, you can use this. For example, you're using a JOT form or a type form. Then, each time may response dun sa JOT form or type form na wala siyang native integration dito sa Make, you can use this webhook para pwedeng i-fetch or i-get ni Make yung new data from yung form nyo, JOT form or type form. Pwede niyang i-fetch and then you can use that data here on the workflows. So, anong sabi ni Go High Level? Value must not be empty. So, for now, guys, di ko muna i-connect kasi account ni client. But, kaya ba? Or info overload? What do you want to explore, guys? So, sarap talagang gawin yung ano eh. Yung hindi pala kailangan siya. Auto-align. Boom. Pag naka-auto-align. Any question, guys? So, since meron pang i-discuss si Sir Rowell, so hanggang dito muna ako. Na-discuss mo na kaya lahat? Dugo-dugo na, Master. So, parang diba, very... siya. Parang Zapier lang din siya, bro, no? Pero mas a little bit technical, kumbaga. Oo. Pero ang kagandahan sa kanya, mas merong more options kumpara kay Zapier. Si Zapier kasi yung mga ganyan, mga actions na pwede mong gawin sa connected apps, hindi ganun ka in-depth. Pero kay Make in-depth talaga. Yun, so yun nga, daming pwedeng gawin dito sa Make na dito niya binabawi yung kulang niya sa mga integrations niya, unlike Zapier na nagloloko. Bakit nagloloko? Chinek ko yung Lemon Squeezy, yung payment gateway na gamit ko. Meron siyang bayad kasi external pala siya. External app. Hindi siya included dun sa 2,000. Pero ano yan, one time lang naman yung bayad, one time fee. And then pwede na siyang makonect. Sa JHL? Oh, sa Go High Level na payment gateway. Example. Payment gateway. Yung pag-create nung sub-account, pag-create nung SaaS mode. So, pwede na siyang gawin. And also, cheaper. A lot cheaper than Zapier. Tsaka yung Publi. Chine-check yung Publi ko, working na sana. Kaso, $60 per month.
Public. Masakit. Sa Publi, mahal. Pero kay Make, mas okay. $10 lang. If ever, kung 10,000 operations. So, Ayan. So, thank you for sharing, Coach. Now, to end my part for the session, ito nga pala ang kalimutan ko na i-discuss, no? Yung terminologies in comparison with Zapier and Make. So, ang tawag dun sa workflow, in Zapier, we called it Zaps. In Make, scenarios. So, yung templates naman sa Zapier is, templates. In Make, we call it also templates. In Go High Level, we call it like recipes. So, ito, templates. Save changes. So, an app component in the automated workflow in Zap, we call it step. So, ito yon. Or yung each step or yung chain dun sa workflow natin. And then, same. App that causes the automated workflow to start running is trigger. An app action that happens in the automated workflow, action. Parehong may action or search to make. So, setting up different routes or branches in Make, we call that paths. In Make, router. Filter in Zapier, filter by Zapier. In Make, only filter. And then, successful performance of an app action. Ito yung workflow natin. For Zapier, we call it task. And for Make, operations. Ayan. So, ayan, example nung Make scenario. From a webhook, ni-route niya to Twitter, nagkaroon ng HTTP call into LinkedIn, and then to Airtable, then ni-route into Facebook pages as well, and then to Airtable. So, pricing, na-discuss na to. Ayan. So, nag-research ako. Ito yung mga actually, ayan. Anong career path mo? For example, you want to specialize in Make. So, may nakita ako recent lang to, December 6 sa OLJ. Make.com automation expert. So, $10 per hour. Actually, mababa pa nga ito eh. Part-time, 20 hours. Design, build complex automation, integrate APIs, troubleshoot. Yun. Strong knowledge of API integration, authentication, and error handling. Yun. And then sa Upwork naman, pwedeng project-based or parang consultant type or more like an in-house or full-time. So ayan makita kong post, $8 to $15 per hour, more than 30 hours a week, and ito naman parang project-based siya, may pricing tier siya. For starter or basic automations in Make siguro to, $100, $250, $400. 2 days delivery time, number of revisions 1. Ayun. So, you can also, aside from being a GHL specialist, if you're really proficient in Make, you can do this on the side, including while having a full-time client or part-time clients as well. So, yan. It's really good to be knowledgeable and proficient in Make as well. So, how did you find the topic? Medyo madugo pero worth it naman matutunan. Ayan. Ako, So, sharing na lang ako, coach, ng mga ginawa ko. Nag-explain sige. na lahat eh.
So, ayan nga pala ang resources, guys. Kung gusto nyo you want to learn more about Make, merong Make Academy. Punta lang dito sa website nila. And resources. Dito na lahat. How to, templates, community, help center, Make Academy. May webinars din, oh. Ayan, no? May learning path, foundation, basic, intermediate, advanced. API calls with HTTP modules, Make advanced. Andito na. So, ayun lang, guys. Any questions for me? Ayan, may shinare si Ma'am Carmela from Make Academy. May question ba, guys? May na-absorb. Silence means yes. Ay. Yun, no? No worries, guys. Gagawa guys? din tayo ng challenge. Gawa tayo ng challenge dito, bro. Yung simple lang, mga isa o dalawang senaryo. Tapos compose natin kung ano siya, paano natin siya ayan, si Ma'am Carmela, si Sir Ruel, si Master JC. Gawa tayo ng mga maangas na senaryo. Mag-explain pa ba ako? Na-explain na lahat ni Coach JC? Saka 30 minutes na lang. Di, sayang naman yung pinaghirapan mong pagpuyatan na ano. Tuloy lang. Grabe pagpuyatan talaga. Dadalawang modules lang. Rigor. Sige, bro. Need to rewatch for practice. Yan, totoo. Rewatch natin. Dalawang modules lang yun eh. Sige, bro. G. Pero mamaya, share ko na lang din yung ginawa ko sa isang client ko para at least yung workflow na lang. Sige. Para may idea kung ano pang ibang mga senaryo. Pero hindi ko na siya i-read kasi makamamali ako eh. Ayun guys, so share na lang ako ng isang scenario ng isang client ko para ang maging flow na lang ng since na-discuss naman na ni JC yung mga user interface share na lang ako ng isang workflow dun sa ginawa ko sa isang client ko. Okay? Total, alam niyo naman na yung basic niya, so you have to connect sa tapos call the data. So, ito yung mga list ng scenarios na nagawa ko sa aking client. So, sharing na lang to guys, ha? Hindi na to... Sana yung... Yan. Ay, hindi ito yun. Nasaan na siya? Yan. Ito guys, pinagawa ko ng client ko ng isang pinahanap niya sa akin lahat ng mga stores. Kasi ang ginagawa niya is parang meron siyang buy and sell business, isa siyang brokerage firm. So meron siyang tina-target na mga leads, mga market. So pinahanap niya sa akin lahat ng mga branches ng Crumble store sa United States. So kapag ito ang i-scrape ko kasi medyo madugo, hindi ko alam kung medyo madugo. So, since itong mga stores na ito is present naman na sa Google Maps, so ang ginawa ko is to find them in the Google Maps. So, sinearch ko lahat sila via Google Maps. So, meron akong search criteria dito na crumble cookies. So, lumabas sa Google Maps lahat ng mga informations ng stores na yon. So, ito yon. So, ang challenge dito is how can I scrape this information from this Google Maps. So ang ginawa ang modules na ginawa ko is gagawa ako ng HTTP module. So ano ba yung HTTP module? Ito nga yung call niya yung URL ng isang website. Para ka lang magse-search.
So sa HTTP module sa setting, ilalagay ko lang, ito yung mga settings na kailangan niyang i-satisfy. So URL, ang URL na gagamitin ko is yung URL from the Google Maps, which is this one. Ito. This one. So, ayan siya. So, ang setting niya is evaluate yes, URL, method niya is get. Ayan. And then, parse response, yes. And then, how would I know kung tama yung setting ko? So, unlink ko muna to para hindi siya magtuloy-tuloy. So, ilarun ko lang siya. Run this module only. So, ayun. So, nakuha niya na yung URL. Tapos, ano yung binigay na data ni Make? Ang data na binigay niya, itong mga HTML sequence na to. So, ito lahat yung data ng Google Maps. So, di ba, masyadong matugo, hindi natin naiintindihan. Actually, ang kailangan natin kuhanin dito is yung mga website URL ng bawat stores na nakuha natin dito sa data na to. So, ano gagawin natin para makuha natin yan? So, ang gagawin natin is gagamit tayo ng text parser module. Yan. Text parser module. Anong ginagawa ng text parser module? Ang gagawin niya is gagamit ka ng isang reg expression para makuha mo yung kailangan mong information dun sa data na binigay niya. So, setting tayo. So, sa global match, i-yes natin yan para kapag nakita niya isang information na sa reg expression na hinahanap natin, hindi siya mag-i-stop. So, tuloy-tuloy pa rin siya. Ganon kasi yung nature ng text parser. Case sensitive, yes. Multi-line, yes. Ito yung reg expression na sinasabi ko sa inyo, yung pattern. So, huwag kayong malito sa reg expression or a pattern. Kasi si ChatGPT or si Claude, pwede mo siyang tanungin kung ano yung make a reg expression for this HTML sequence. For example, this one. Ito, copyhin natin. Ayan. Since natanong ko na si JHL, no, so ito binigay sa akin ni si JHL. Natanong ko na si ChatGPT or si pangalan nito, si Claude, kung anong reg expression yung kailangan ko. So, ipipaste ko lang dito. Itong site na to is regex101.com. Pwede nyo itong gamitin for future purposes, for example. So, ano ba yung mga data na nakuha ko dun? So, kukuhanin ko yun, di ba? Ito yun. Ayan. Asan na yung data ko kanina? Ayan, dito. Ayan, kukopyahin ko lang yun. For example. So, i-control A ko lang yan. Copy paste. Punta ako sa right data. Paste ko lang dyan. So, ayun. Ito yung mga HTTP. Nakikita nyo. Ito yung mga website na kailangan kong puntahan niya. No? Ayan. No? So, ayan. Yan. Nakikita nyo na. Nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba, guys? Opo, coach. Yes. Ayan. Ito yung mga binigay niya. Dito, from this HTML sequence, ito yung mga binigay niya na website URL na pupuntahan na nakuha ng reg expression na to. So, balik tayo sa make.com. Guys, hindi nyo kailangan ito masyadong intindihin. So, pinibigay ko lang sa inyo yung flow kung how are you, parang, kung gaano kaano si Make, kumbaga, kung paano niya na, hindi nyo kailangan itong i-decipher lahat, ha. Just follow the flow lang. So, like I also mentioned a while ago, yung parser. So, it breaks down raw data into a structured data. So, from yung raw data na finid ni Sir Rowell doon, ang finetch lang niyang data is yung based doon sa binigay niyang structure ng data na it should start with the HTTPS : yun yung structure ng data na kailangan lang kunin. So, pag niran natin ito, guys, so run this module only. So, ay, sorry, hindi ko nalagay yung data. Run this module, tapos yung data. Asan na yung data? Hindi, i-run na lang natin siya ulit. Run once. Ayan. So, ano naman yung nakuha ni text parser? So, makikita nyo dito sa, ano yung mga na nakuha nyo? So, makikita ninyo, yung kanina sa reg expression na sinabi ko, ito yung mga yun, nakuha niya, di ba? So, ayan yung mga bundles na nakuha niya. Ang ginagawa ni text parser, kinuha niya lahat ng bundles, parang collection niya ng result, kineseparate niya by bundles. So, ayan yung mga website. So, may Google,
ito lang actually, ito lang yung mga kailangan ko. Ito lang yung mga crumblecookies.com. Yan lang talaga ang kailangan ko sa out of yung HTTP call ko. So, ang gagawin ko ngayon dyan is gagawa ko ng ARI aggregator. So, yung sinasabi niya na ARI aggregator. Pagsasama-samahin ko lang yung mga kailangan ko. So, sa ARI aggregator, ano naman yung kailangan kong iset? So, yung text parser na ginawa ko, ito yon. Tapos yung fallback match. Kasi dito sa fallback match, makikita nyo, nandito lahat yung mga email address. So, ito yung may email address, mga website URL, sorry. Yan. Nakikita nyo, may iba, may Google, yung iba may what they call this, encrypted. So, hindi ko kailangan yung mga yan. Ito lang yung mga kailangan ko. Yan, mga crumble cookies. So, makikita nyo mamaya kung paano ko yan finilter. So, ayun. So, niran ko na itong ARI aggregator. Kasi hanggang dito lang siya. Pinutol ko kasi hindi nakalink kasi magtutuloy-tuloy. So, ano yung nakuha ni ARI aggregator? Ayan. Ito yung mga bundles na nakuha niya. So, parang ang nangyayari dyan is pinagsama, parang kinuha niya lang. Ganun ba? Tama. ARI aggregator, coach, help. Coach JC. Ano ba? ARI Aggregator, binundle niya. Yung So, ayan. So, nakikita niyo, ayan from separate pieces or multiple data, binundle niya into one bundle only yan. Ayan. So, after or that, one list. So, ano naman yung next step ko ngayon? Kailangan kong puntahan ngayon yung bawat yung set na yun repeatedly. So, meron akong repeater na ginamit na tool. So, para ang mangyayari dyan, ang purpose niya is para puntahan niya ulit. Parang gano'n. Puntahan niya yung bawat website na yun. Guys, as told you, hindi nyo kailangan intindihin na. Makita nyo lang yung flow. Tapos, i-run natin siya ulit. Yan, link natin. I-run natin to. Sorry, kailangan ko na i-run ulit. Hindi ko alam kung paano siya i-run nung ito lang. Kailangan mo maglagay ng value dun sa Oo. So, ayun. After that, so, ito yung parang, magkakaroon na siya ng initial value na, ito yung 1 and then 2, hanggang sa parang incremental siya. Para pag kumuha tayo ulit, parang kukuhanin natin siya ulit dito, HTTP module. Kukuhanin naman natin ngayon yung bawat URL na nakuha natin. So medyo technical na to, guys. So, array, dito tayo kukuha sa array dito sa what do you call this? Yung array na nakuha natin from the dito sa array aggregator. So medyo technical na to, guys, ha. So fallback match. So ayun, di ko na masyado i-discuss, guys. So kinuha yun lang yung flow. So to follow na lang yung other explanation, guys, ha. So and then after that, i-repeat niya for mag-start tayo sa value na once. Di ba? Kasi di ba may 1 tayo dito. So ito yung parang sorry. Ayan, so 1, yung mag-generate natin na ano dito na sequence. So yun, ang dito naman dito sa kukuhanin niya yung bawat URL dun sa sequence na yun. So ayan, yung HTTP module ulit tayo. And then after that, ite-text parser natin ulit para kuhanin naman yung mga kailangan natin na information na nakuha niya for each website. So same step, ganun din yung gagawin natin. So ito yung reg pattern na nakuha ko kasi kailangan ko lang yung specific text. Then after that, madali na ako, 8:46 na. Sorry, guys, hindi ko na masyadong i-delve into kasi, and then text parser ulit, and then ARI aggregator, and then matatransfer na siya sa Google spreadsheet para
yung mga information na nakuha ko dun sa Google Map, pupunta dito sa Google Spreadsheet. Alright. So, yun lang. So, ang Google Spreadsheet ko, na-connect ko na dito. So, ayan. Nakuha ko na, search ko na kung saan ko siya ilalagay sa Crumble Leads. Ayan, yan. Guys, sorry. Okay lang. Go lang. Maangas, magaling. and, and then, itry natin i-run siya. Tapos, andito yung Crumble Leads ko. Ayan. Dapat, mapupunta dito yung mga informations na makukuha natin dun sa website URL or each ano. Kasi kinakabahan ako kasi hindi talaga ako sanay mag-present. Ayan, try natin i-run. Okay lang. Doing great, Sir Ruel. Ayan, isa-isa yung pupunta dito. Ayan, automatic. Galing. Oo. Yun, no? City, Virginia. Oh. Ayan, ganun lang. Diba? Ayun, guys. Bilis ng scraping. Ganda. Galing. Medyo, actually din, nasa learning phase pa lang din kami, guys. No? So, disclaimer lang. So, lahat tayo dito is, nasa moment tayo ng sharing. So, I hope you guys understand na this is a collaborative effort. So, for us. Mga parang, nasa learning curve namin na dito pa lang dito sa ano. So, we would just like you to parang parang maano lang din, ma-expose or ma-introduce din yung capacity or power ng Make.com. So yun guys. Ilang ano yun, bro? Ilan yung maximum leads na pwede niyang makuha for the free account? Depende kasi nga ako, hindi pa kasi ako kumbaga parang hindi naman talaga ako magaling sa mga HTML or code whatever. Inask ko lang si ano. So parang kung talaga i-divert mo talaga yung sa pagkuha mo ng tamang reg expression, makukuha mo lahat. Actually, hindi ko pa nakuha lahat ng URL eh. Kaya hindi niya nakuha lahat yung bawat mga information. Pero pag makuha yung URL, converted na siya into list, no? So yun lang guys. Salamat. Thank you Sir Ruel. Galing. Sir Ruel, hindi naman siya hindi siya what you call this, if ever lang kung kaya, and then if you're willing, baka pwede kang mag-create nung step kung paano siya gagawin. Para if ever may magtatanong na paano ba yung mga process sa Make for scraping. Okay, sige. So pwede tayong resource. Okay. Maybe on another time para sa hindi pressure sa end mo. Tapos kahit recorded, okay na yung recorded. Tapos yung ginawa ko na yun, pwede ka mag-trigger doon ng di ba ang trigger ko doon is yung HTTP. Before HTTP, pwede kang maggawa ng Google Spreadsheet. Share ko ulit. Pwede ka mag-add ng Google Spreadsheet. So, anytime na may papagawa sa'yo yung boss mo or client mo, i-add mo lang yung URL doon sa second row ng Google Spreadsheet. Automatic, i-call yan ni HTTP. And then, until makuha niya ulit yung leads. Ganun. Yun. Tapos, pwede mo siyang, after the leads na yun, pwede mo siyang search contact mo naman ngayon sa GHL. For example, itong leads na to, kung wala pa siya sa GHL, pwede mo siyang i-create as new contact kasi hahanapin lang naman niya doon sa GHL na search. Gagamitin mo yung search module ng GHL. Hahanapin niya yung email address. Pag wala yung email address doon sa GHL, ang next prompt niya is create siya ng bagong contact. Tapos pwede mo nang gawa ng automation doon ng email marketing kung hanggang sa nurturing emails na. Ganun. Yeah, thank you so much, Sir Ruel. Napaka-advanced. Ang nakashare pala guys is yung active scenario namin with our Make account ni client. So we use Make to get data from our onboarding client intake form or onboarding form. So we use the Typeform application. Ito siya.
Typeform. So from Typeform, kukunin ni Make yung data. So ito yung finifill upan ni client, sinasend namin pag ino-onboard namin sila. So welcome, information, position, title, friendly business name, legal name. So same dun sa mga business information needed pag A2P registration, almost the same. EIN, ayan. Company type, if LLC, ganon. Operative, corporation. So parang minatch ko siya dun sa business information needed for A2P registration. Hours of operation, website URL. Hinihingi na namin yung mga website hosting nila, login, areas they serve. Please upload your logo. Ayan. So, John is from the Typeform, route namin, and then we will create their client folders, which is this one. So, may kanya-kanya sarili, automatic, nag-create ng client folders per client. So, and siya. So, ang daming folders. Ito lahat yan. Ito yan. Lahat itong mga modules na to. So, nag-create siya ng different types of folders once a client submitted an onboarding form. So, yun siya. Automated siya. And then, we also connect it to Go High Level to create the contact or update the contact. Yun. So, yun lang, guys. By the way, you can also trigger and use Canva in Make. Get a folder, get an image, or export a design. And dami pa. Update an image, import, export a design. So, ginamit ko na to. Ang use case ko is if may nag-upload ng new asset or media sa new design sa Canva, is I automated na matik i-notify kami sa Slack channel namin na may nag-upload. Ayan. So, yun lang. Gusto ko lang i-inform na pwede siyang i-connect rin sa Canva and then your social media accounts. Okay, so almost 9 na, guys. May katanungan ba? Sorry guys medyo magulo ako mag-explain. Oh, it's okay. Doing great. Sobrang gagaling sa mga master. Galing, medyo di ko gets yung sa rejects pero rewatch ko ulit. Ayan, oh. Hindi, ano yun guys, hindi ko kasi masyado yung kabisado kasi hindi naman ako IT, no? So parang nanonood lang din ako ng mga tutorials. So parang sa presence ng AI ngayon, GPT, makukuha. Actually, pwede ka nga mag-code eh, kahit wala kang kalaman lang. Actually, yung CSS code, wala naman ako alam dun sa GHL eh. Na-ask ko lang si GPT na make a snippet CSS code to hide, to gradient from this hex, ganyan. So, yun. Hindi ako programmer. So, marami pang mga modules si Make.com, guys. I-discover ninyo. Marami siyang mga, halimbawa, binigyan kayo ng problem ng, actually, binigyan ako ng, meron akong interview for Tuesday. GHL din, setup din ng automation builder. May pinagagawa siya sa akin na parang CRM na ClickUp. Sa ClickUp, every time na may update sa ClickUp, automatic ma-automate si GHL na halimbawa magsisend ng proposal, ganun, automatic booking, ganun. So for nagawa ko na siya, kaya lang yung ClickUp ko, na-reach niya na yung aking custom fields. Hindi na ako yun sana yung iaano ko sa inyo mamaya. Mas madali sana yun yung sa custom fields sa ClickUp. Kaso nag-maximize yung custom fields ko, hindi na ako makapag-generate. Kaya yun. Kaya medyo naguluhan kayo sa presentation ko. Good stuff, Questions, Sir Will. guys?
questions. Pag-share your knowledge about Make, mga ka-champ. Ayan. Zapier tayo, next. Ayun. Nakaka- So, mga sumakit yung ulo, ganyan talaga pag una, no? Pag first time mahirap natin. talaga pag basic. Yung accounting nga, Oo. hirap na hirap ako nun eh. Basic ah. Pag una nating na-explore yung isang Like, imagine, first time natin na-explore si Go High Level. Ganun din, di ba? Information overload. Pero ngayon, ayun, mga master na. Iba-iba ng software yung ginagamit. May pa-Make, Zapier. So, yun lang, one step at a time. Ano na lang yan? At least familiar na tayo sa Make. Alam na natin yung mga initial steps and so on. Yung Sige, GHL Sir nga, Ruel. ang dami palang API eh. Mm-mm. Si GHL, ang daming API na pwede mong gamitin sa Make din para i-call gagawa ka ng webhook, tapos si API, call niya from GHL, kukuhanin niya lahat ng information based dun sa requirement mo. Mm-mm. Galing. Nakita ko lang. Ayun, 9 o'clock na guys, sorry. Thank you guys for your time kahit medyo napahirapan kayo na hindi pala. Makitulo nyo. Okay. So, Picture na. I think that's the end of our discussion. And thank you for Roel and Master JC for the insights and tips and knowledge na sinishare nila sa atin. And this is very valuable. Ito yan, sinasabi ko sa inyo. Itong Make na expertise na to, or kahit itong knowledge lang. Kasi minsan, di ba, yung naghahanap, hindi naman nila kailangan super expert sa Make. Gusto lang nila may knowledge ka. This is very valuable. Kasi yung dumadami yung mga expert, dumadami yung mga go high level expert. But for us na consistently upskilling with different integrations, automations involved inside go high level, it can be our edge, di ba? So, eto na, binigay na nila sa atin yung mga initial information na gusto nating malaman, then it's up to us kung paano natin yun gagamitin. So, if ever ikaw, would you like to know more about Make, then create a free account. And then after the free account, explore ano yung mga use case na may possibility na pwedeng gamitin sa client mo or sa mga potential. Yun, explore lang. Create something na gusto mong i-achieve sa Make. And then, watch more videos, especially yung binigay na tutorial or video resources na this one na inano ni Carmela. So, alam ko sino ko ulitin kapag make.com. So, ayan. Again, thank you so much for Sir Ruel and Master JC for the time na binigay nila and also the effort, the presentation, the explanation, the ideas na binigay nila tonight. Yun lang. Tuloy-tuloy lang natin upskilling and soon we'll get sa kung saan yung gusto nating goal sa Go High Level. So, picture muna tayo before we go. And yun, thank you so much again. Coach, i-flash ko yung flash ko yung slide. Wait lang. Sige bro. First. Uy, asan na yan? Picture. Malis na yung iba pero G lang. Kasi sumakit ang ulo nila. Sumakit na ulo. Hindi. Ano din, mga busy people din. May mga good problem na. Oops. Yan.